Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jomer Raniza. Pero mas kilala ako sa aking apelyido at eto na ang naging palayaw ko ever since. Taga Cambaog ako sa bayan ng Bustos sa Bulacan. Matagal na po ako nakasubscribe sa inyong channel pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob ng mag-share sa inyo ng aking buhay. Papa Dudut, ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na kontrobersyal ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Marami ako naging pagkakamali sa mga desisyon ko sa buhay pero huwag niyo sana akong husgahan. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Sa totoo lang ay hindi ako kayang pag-aralin noon ng mga magulang ko at sa halip ay pinagtrabaho nila kaming 5 magkakapatid para makaraos sa pang-araw-araw namin. Ako ang bunso at sa edad kong 9 ay nagsimula na akong magtrabaho. Ang una kong trabaho ay ang magbenta ng mga basahan sa kalye sa Pulilan at sa Bustos. Hindi naglaon ay nagtinda rin po ako ng mga candy at sigarilyo sa daan. Nang tumungtong ako sa edad na 12 ay namasukan na ako bilang tindero sa palengke. Naranasan ko ding maging houseboy, trabahador sa junk shop. At sa edad kong 14 ay sumama ako sa tiyuhin kong naglilinis ng Poso Negro. Oo, Papa Dudut. Ako ang lumulusong noon sa mga Poso Negro para linisin ito. Hindi na rin siguro mabilang kung ilang dumi ng tao ang nalono ko nang dahil doon. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil mahirap lamang kami. Samantala'y nag-aral ako noong elementarya sa isang pampublikong paaralan. Doon ay naranasan kong mabuli dahil mahirap lamang kami. Oo, hindi rin naman mayayaman ang mga kaklase ko pero kasi ako yung pinakamahirap noon sa klase. Iisa lamang ang aking uniforme. Iisa lang din ang pares ng sapatos. Tapos ay sira pa. Natatandaan ko yung school bag ko noon ay yung paper bag ng Blue Magic na napulot ko sa basurahan. Iisa lang din ang baong kong lapis, ballpen at yung notebook ko ay yung may mga mukha ng mga artista at tinahin ng yarn. Okay lang sana kung hindi lang yung recycle mula sa mga notebook ng mga kapatid ko. Dahil sa kakapusan ko noon kaya madalas akong asarin, laitin at pagtawanan ng mga kaklase ko at maging teacher ko. Kaya sinumpa ko talaga sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lamang umasenso. Kasi hodang may matapakan akong iba. At yun nga, Papa Dudut, doon na nagsimula ang buhay ko na puno ng galit, inggit at insecurities sa buhay. Nasa honor roll ako nung elementary at high school. Ako ang top 2 sa klase namin. Pero sa kabila noon ay hindi ako popular sa klase dahil ang lahat ng atensyon ay nasa top 1 namin. Katulad nung elementary ako, grade 6, syempre ay pukpukan ng laban kasi candidate ako sa pagiging valedictorian. Pero may mas matalino sa akin si Benjun. Threatened ako sa kaklase kong yon kasi napakatalino talaga niya. At siya ang ini-expect na magiging valedictorian sa batch namin. Hindi ko yon matatanggap, Papa Dudut, kasi gusto ko maging valedictorian.
Gusto kong patunayan noon na kahit mahirap lamang ako ay kaya kong manguna sa klase. Pero dahil kay Belgium ay naging imposible ang pangarap ko. Nanggagalaiti po ako sa galit at inggit. Lalo na kapag pinupuri siya ng mga kaklase ko at guro ko. By the way, hindi lang siya matalino. Gwapo rin siya dahil ang tatay niya ay Belgian at ang nanay niya ay mestiza. Kaya nga ang bansag sa kanya ay Stefano Mori. Sa mga batang 90s, alam kong kilala niyo si Stefano Mori ng grupong GCS na kinabibilangan din na John Prats at Carlo Aquino. So yun nga, ganon ang itsura ni Belgium. Kaya marami ang humahanga sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi naman siya mahirap pero pinag-aral siya ng mga magulang niya sa public school para matuto ng kagandahang asal. Well, pagdating sa values education at pagdidisiplina, nangunguna ang mga public school teachers. Anyway, sobra akong naiinggit. Lalo na kapag pinupuri siya ng lahat tapos kapag pinagkukumpara kaming dalawa ay palagi siyang panalo. Papadudot ng mga panahong yon ay umaapaw na ang aking salo. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko siya matatalo. Kung paano siya matatanggal sa pagiging candidate for valedictorian. Nung una iniisip ko na taniman ng cheating materials ang bag niya sa tuwing may exams. Pero naisip ko na masyadong matalino si Belgium at sigurado akong mabubuking niya ako. At baka imbis na siya ang mapahamak ay sa akin yon mapunta. Hanggang isang araw, nagkaroon kami ng grouping sa section namin para sa isang play. Kung hindi ako nagkakamali, ang play ay base sa tulang "Oh Captain, My Captain" ni Walt Whitman. Tungkol ang play sa assassination kay US President Abraham Lincoln. Gustong-gusto kong maging bida noon at nag-volunteer ako na maging Lincoln. Pero papadudot. Nagkaisa ang mga kaklase ko na ibigay ang role na yon kay Belgium. Galit na galit ako noon at nagprotesta pa ako. Pero sa huli hindi rin nila ako pinansin dahil yung direktor ng play namin ay si Belgium din. To my disgust, nilagay lang ako sa isang extrang role. Kaya tumanggi ako at sa halip ay nag-volunteer na lamang akong gumawa ng props. Pero papadudot. Lalong nag-umapaw ang galit ko noon kay Belgium dahil sa ginawa niya sa akin. Samantala 3 days bago ang nasabing play ay nagpa siya ang mga kaklase ko na mag-practice sa bahay ng kaklase kong si Robin. Nung marinig ko yon ay nag-alinlangan ako kasi delikado. Delikado kasi alam ko na yung bahay ng kaklase ko ay kilalang drug den sa lugar namin. At kilala ko ang dalawang kuya ni Robin na sina Kuya Baste at Kuya Tantan. Mga nasa edad 20 anyos pataas na ang dalawang yon at kilala ko sila bilang mga pusher. Bakit ko kilala? Dahil ilang beses din akong nag-deliver ng package na pinapadala nila sa akin para ibagsak sa location ng kanilang kliyente. Pinagkakatiwalaan nila ako dahil sa mura kong edad pero madiskarte na ako. Bukod sa never akong pumalpak. Kaya ayun nga papadudot, nagulat talaga ako nung sabihin na Belgium na doon kami kina Robin magpa-practice. Kinausap ko naman si Robin kung bakit siya pumayag. Ading na baka pagdating namin doon ay paalisin kami ng dalawang kuya niya. Pero sabi naman ni Robin ay doon kami sa katapat na bakanting lote magpa-practice. And fast forward, pagdating sa bahay ni na Robin ay agad kaming nag-practice habang nakipagkwentuhan naman ako kina Baste at Kuya Tantan. Habang nasa pintuan kaming tatlo, tinanaw namin ang mga kaklase ko na nagsisimula ng mag-practice. Ranisa, dapat ikaw ang bida. Mas matangkad ka kaysa dun sa bida. Wika ni Kuya Tantan sa akin. Gusto ko sana kuya kaso epal yang si Belgium. Bida-bida masyado. Kaya ayun, siya na ang direktor, siya na ang scriptwriter, siya pa ang bida. Sabi ko habang disgusted ako sa kaklase kong yon. Siya ba'y makakalaban mo sa pagiging valedictorian? Usisa naman ni Kuya Baste. O Kuya Baste, siya nga. Kaya salutatorya na lang ang inaasahan ko. Sagot ko. Inaaway ka ba niyan? Niyayabangan?
Muling tanong ni Kuya Tantan sa akin. Isa siya sa mga nambubuli sa akin. Palagi niya rin akong niyayabangan. Minsan pa nga iniinsulto pa niya ako dahil sa suot kong uniforme. Wag na raw akong pumasok sa school namin kung wala akong matinong uniformeng maisusuot. Kwento ko. Nakita ko naman ang galit sa mukha ng dalawang kaibigan ko. Aba, walang iya pala talaga yung kaklase mong yan ah. Gusto mo basagin namin ang mukha niyan? Mawawala ang pagka-Stefano Mori niyan, sinasabi ko sa'yo. Wika pa ni Kuya Baste sa akin na halatang gigil na gigil sa kaklase kong bida-bida. Gusto mo makaganti dyan sa mayabang mong kaklase? O sisa naman ni Kuya Tantan? Oo, syempre, pero huwag niyong saktan. Baka sumabit pa kayo tapos madamay pa ako. Tutol ko naman. Nakita kong napangisi si Kuya Baste. Alam ko na kung anong gagawin sa batang yan. Nang hindi natin siya sinasaktan. Aniya habang tinatapik ang balikat ko. Sisiguraduhin naming ikaw ang magiging valedictorian ng school ninyo. Dagdag pa niya. Pagkatapos ng practice ay muli akong tinawag ng dalawa kong kaibigan. Doon ay inabot sa akin ang box na kasing laki ng box ng Curly Tops. Nakabalot sa dyaryo at may note na nakapaloob at ang nakasulat ay Belgian. I-deliver mo ito kay Alvarez. Ingatan mo ito. Kuya Baste, anong laman ito? Tanong ko. Basta bukas, pagdating mo sa school, huwag mong ipapakita yan sa sino man, lalo na sa teacher mo. Tapos kapag break time ninyo at wala yung mga kaklase mo, pasimple mo itong ilagay sa bag ni Belgian. Siguraduhin mong walang makakakita sa iyo ha. Tumango naman ako sa sinabing yon ni Kuya Baste. Kapag nailagay mo na ito sa bag niya, i-text mo agad sa akin. Eto, pahihiramin kita ng luma kong cellphone. Pagkatapos mo kong i-text, burahin mo agad yung minessage mo sa akin dun sa send inbox. Naintindihan mo ba? Oo kuya, ang sabi ko naman. Good luck Ranisa. Kapag nagtagumpay ka dyan sa task mo, sinasabi ko sa iyo, ikaw na ang valedictorian. Ang sabi ni Kuya Baste. Siyempre lalo naman akong na-excite at ginanahan akong pumasok sa school kinabukasan. At noong mag-break time kami ay pasimple akong lumapit sa bag ni Belgian at ipinasok ko sa kaloob-looban ng bag niya ang box na binalutan ng dyaryo. Sinigurado ko na nilagay ko yon sa pinakailalim para hindi yon makita agad ni Belgian. Tapos ay lumabas na ako para hindi magsuspetsya sa akin ang mga kaklase ko. At pagkalabas ko ay agad kong tinext si Kuya Baste na nailagay ko na sa bag ni Belgian yung pinalalagay niya sa akin. Fast forward makalipas ang 2 oras. Habang naghihintay na matapos ang klase namin ay biglang may mga dumating na mga lalaking guro at principal sa classroom namin at kinausap ang aming teacher. Pagkatapos ay lumapit ito kay Belgian at inutusan siyang buksan at ibuhos lahat ng laman ng bag niya sa kanyang desk. Dali-dali namang sumunod si Belgian at doon ay nilabas niya isa-isa ang laman ng kanyang bag. Nang biglang mailabas niya ang maliit na box na nilagay ko sa kanyang bag. Nang makita ito ng teacher namin ay kinuha niya ito agad sa kamay ni Belgian. At nang buksan niya ito ay tinawag niya ang principal at 2 lalaking guro. Bagamat hindi pinakita sa buong klase ang laman ng box ay natanaw ko mula sa pwesto ko na inangat ng principal na isang pakete tapos ay inilagay din agad sa box. Pagkatapos noon ay ineskorta ng 2 lalaking guro si Belgian. Sumunod naman ang principal pati ang teacher namin. Siyempre nagtaka lahat ng estudyante at yon ang naging topic ng lahat hanggang sa matapos nga ang klase. Kinagabihan ay tumawag sa akin si Kuya Baste kung ano ang nangyari sa school namin at ikinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Tawa lang ang sinagot nito sa akin. Hindi niya sinagot ang tanong ko kung ano ang laman ng box na nilagay ko sa bag ni Belgian. Kinabukasan isang balita ang sumalubong sa akin. Suspended na raw si Belgian. Siyempre tinanong ko kung bakit at doon nalaman ko na nahulihan pala ito ng 2 pakete ng marijuana. Ang suspetsya, drug pusher daw si Belgian at kapag napatunayan daw na totoo ito,
ay pwede raw itong ma-expelled sa school namin. Nang marinig ko yon ay napangiti ako, Papa Dudut. Sa puntong yon ay pinagdarasal ko na lamang na sana ay ma-expelled na ng tuluyan si Beljon. Nang sa ganoon ay ako na ang valedictorian. Sa kabilang banda naman, nang kausapin ko si Kuya Baste at Kuya Tantan tungkol sa mga nangyari kay Beljon ay nagulat ako na si Kuya Tantan palang tumawag sa school namin at nagtip na may 2 marijuana si Beljon. Nagulat ako pero sinabi kong natuwa ako sa ginawa nila para sa akin. Nagpasalamat din ako sa kanila dahil sa ginawa nila malaki nga ang posibilidad na maging valedictorian ako. Samantala lumipas ang 3 araw na balita na lang namin na tuluyan nang na-expelled si Beljon sa school namin. Lahat ay malungkot maliban lang sa akin pero syempre hindi ako nagpahalata. Dahil doon ay sa akin na nakafocus ang atensyon nila. Dahil ako na ang nangunguna sa klase. Syempre tuwang-tuwa na ako kasi napupuri na ako ng mga teachers ko. Natigil na rin ang pambubuli sa akin dahil sa bagong status ko sa aming klase. And to make the story short, ako ang naging valedictorian. Yun nga lang nahati ang atensyon ng lahat dahil sa balitang namatay si Beljon. Oo, nagpakamatay daw ito madaling araw bago ang graduation namin. Natagpuan na lang daw si Beljon na nakabigti sa terrace ng kanilang bahay. Nainis ako noon, Papa Dudut, dahil kahit sa huling hininga ay naagaw ni Beljon ang spotlight sa akin. Pero hindi na ako naggalit noon kasi hindi na niya maaagaw pa sa akin ang titulong pinapangarap ko. At yun nga, Papa Dudut, yun ang isa sa mga masamang ginawa ko noong bata pa ako. Noong time na yon ay wala akong pagsisisi at sa halip ay excited pa nga akong pumasok sa high school. Fast forward. Ako rin ang naging valedictorian noong high school pero wala na akong naging mahigpit na karibal noong time na yon. Kaso Papa Dudut dahil sa kahirapan ay hindi ako nakatungtong sa kolehiyo. Gayon pa man ay nagpasya akong mag-aral ng baking sa TESDA ng libre. At nang matapos ko yon ay nagpasya akong magtrabaho sa isang branch ng sikat na bake shop dito sa Pulilan. Akala ko, Papa Dudut, ay magiging maayos ang trabaho ko doon sa bake shop. Pero hindi ko akalain na mas malala ang kompetisyon sa workplace kesa sa eskwelahan. At ng mga panahong yon ay muling nanumbalik ang mga insecurities ko. At isa sa mga kinaiingitan ko noon ay si Robert. Kilala siya bilang pinakamatagal ng baker. 50 anyos na siya pero kailangan pa rin kumayod para sa gamot ng asawa niyang may sakit sa bato. At ako naman ang bago niyang partner. Mabait naman si Robert sa akin, sa katunayan ay tinuring pa niya akong parang tunay na anak. Tuwing tanghalian ay hati kami sa baon ni Robert na pritong isda at kanin. Ranisa, pag napagod ka, upo ka lang muna. Ako na ang tatapos ng ibang mga gawain dito. Madalas sabihin sa akin ng matanda, bata ka pa, marami ka pang mararating. Basta, huwag kang makakalimot lumingon sa pinanggalingan. Payo pa ni Robert. Lumipas ang 1 taon, nag-anunsyo ang management. Naghanap sila ng supervisor. Malaki ang sahod, may opisina at hindi na kailangang maglinis ng kubeta. Ang labanan ay sa pagitan ni Robert at ako. Nabalitaan kong gustong-gusto raw ako ng management kasi bukod sa hardworking ako ay matalino pa raw. Kaso ang problema ay mas magaling daw si Robert pagdating sa sales at marketing. So mas malakas ang chance niya kesa sa akin. Bukod pa roon ay lamang si Robert dahil mahal ito ng empleyado. At mas may experience ito kesa sa akin. Kaso ng mga panahong yon ay hindi ko yon matanggap. Uhaw ako sa promotion. Gusto kong umasenso kaagad sa buhay at handa kong tapakan ng mga taong handang humadlang sa daraanan ko. Kaya gumawa ako ng paraan, isang madilim na plano. Habang nagkakape si Robert, palihim na kinuha ko ang nawawalang iPhone ng isang manager na napulot ko sa lobby. Sa halip na isauli ay siniksik ko ito sa ilalim ng lumang bag ni Robert sa locker room. Pagkatapos ako mismo ang nagsumbong sa security. Sir, parang nakita ko po si Robert na may tinago kanina.
Hinalughog agad ng guard ng bag ni Robert at yun, huli. Wala na siyang nagawa pa. Nanlaki ang mga mata ni Robert nang ilabas ng gwardya ang iPhone mula sa kanyang bag. Hindi akin yan. Hindi ko magagawa yan. Mangiyak-iyak na sigaw ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin at nagmamakaawa ang mga mata. Umaasang ipagtatanggol ako ng tinuring niyang anak. Pero umiwas lamang ako ng tingin at yumuko. Dahil sa theft, tinanggal agad si Robert. Walang separation pay, walang retirement benefits, pinalayas na parang kriminal matapos ang 30 taong serbisyo. Ako ang na-promote at naging supervisor. Isang buwan ang lumipas, nakuha ko na ang unang sweldo and uniforme at ang pwesto. Pero hindi ako makatulog. Gabi-gabi nakikita ko ang nanginginig na mga kamay ni Robert. Minsan ay napapanaginipan ko pa siya. Isang araw ay nagsira ako at kinuha ang gamit ko sa locker room. Nang mapansin kong may nakaipit sa lumang locker ni Robert, isang gusot na sobre. Ang nakasulat sa labas ng sobre ay for Anissa from Robert. Dahil naman sa curiosity binuksan ko ito. May lamang 2,000 piso at isang sulat na halatang sinulat ng nanginginig na kamay. Anak Ranisa, alam kong ikaw ang naglagay ng cellphone sa bag ko. Nakita kita sa salamin ng locker habang nagpapahinga ako. Hinayaan lang kita at may isa pang nakakita sa iyo. Pero natakot magsumbong. Hindi kita sinumbong dahil alam kong mataas ang pangarap mo. Narinig ko kasi nung isang linggo na kailangan mo ng pera para sa nanay mong nagkasakit. Alam kong mas kailangan mo ng promotion na ito kesa sa akin. Kaya hinayaan na lang kita. Matanda na ako, konting panahon na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Ikaw ay nagsisimula pa lang. Sana'y makatulong ang promotion mo sa pamilya mo at sana sa pag-angat mo ay huwag mong hayaang kainin ng ambisyon ng puso mo. Pinapatawad na kita. Itong 2,000, ito lang ang naipon ko. Pandagdag sa gamot ng nanay mo. Ingat ka palagi. Nagmamahal, Robert. Papadudot doon ako bumagsak sa sahig. Humahulhol ako nang walang tunog habang hawak ang sulat at ang pera. Agad akong tumakbo papunta sa bahay ni Robert sa squatters area. Dala ko ang lahat ng sweldo ko, babawi ako. Aamin ako sa boss ko at ibabalik ko ang dangal ng matanda. Pagdating ko doon ay may maliit na tolda sa harapan ng bahay, may sugalan, may kape at may isang kabaong. Nagtanong ako sa kapitbahay sino po ang namatay. Si Robert, sagot ng ale. Inatake sa puso nung isang linggo. Wala kasi nang natanggal sa trabaho na depress. Wala pang pambili ng gamot sa asawa. Kaya namatay muna yung asawa. Tapos hindi kinaya ni tatay, sumunod na rin. Nanigas ako. Nakuha ko ang pwesto, nakuha ko ang pera. Nakaangat ako pero ang tinungtungan kong hagdanan ay ang bangkay ng taong nagmalasakit sa akin ng totoo. Habang nakatingin sa kabaong ay doon ko naintindihan ang mapait na katotohanan. Mataas ka na nga pero nag-iisa ka naman sa tuktok. At habang buhay kong dadalhin ng putik sa aking mga paa. Noong sandaling yon habang naglalakad ako palayo sa bahay ni Robert, nagulat ako nang may natanaw akong 2 lalaki na nakatayo at nakatingin sa akin. Isang matanda at isang bata. Nang titigan ko silang maigi ay napagtanto kong sina Robert at Belgian yon. Hindi sila galit sa akin pero malungkot ang kanilang mga matang nakatingin sa akin. At yun na nga papadudot, simula noon ay gabi-gabi akong naglalasing. At hanggang ngayon ay tulala pa rin. Hindi mawala sa isipan ko sina Robert at Belgian. Araw-araw akong pumupunta sa puntod ng 2 taong ginawang ko ng masama. Nanghihingi ako ng tawad sa pagiging backstabber ko, sa pagiging traitor ko. Nag-resign ako noon sa trabaho kasi hindi ko kinayang labanan ang pag-uusig sa akin ng aking konsensya. At heto ko ngayon nagtatrabaho na lamang sa isang maliit na bakery sa amin bilang nag-iisang panadero.
Nagtiyaga sa maliit na kita at hinihintay na lamang kung kailan ko pagbabayaran ang mga kasalanan ko sa Panginoon at kina Robert at Belgian. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa mo ito. Inaasahan ko na rin na ibabasa ko ng mga tagapakinig. Oo, nagkamali ako at pinagsisihan ko na po yun. At kung pwede lang maibalik ang nakaraan, ay itatama ko ang aking mga pagkakamali. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Raniza. Maraming salamat kay Raniza sa lakas ng loob na maibahagi ang iyong kwento sa amin. Walang masamang pangarap o ambisyon. Pero sana'y matuto tayong lumaban ng patas. Abutin natin ang ating mga pangarap nang walang inaagrabyado o tinatapakang ibang tao. Huwag tayong maging makasarili at isipin din natin ang ating kapwa. Tandaan na ang pagtapak sa iba para lang umasenso ay siya ring ikababagsak mo pagdating ng panahon. Hindi natutulog ang Diyos at lahat ng nagagawa nating kabutihan o kasalanan sa ating kapwa ay ating pagbabayaran sa tamang panahon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.